Ika-23 iyon ng Disyembre. Sinundo ko si Tita Lucille sa isang syudad kung saan siya nagtitrabaho. Papauwi na kami sa aming probinsya. Inutusan ako ng aking mga magulang na sunduin si Tita para matulungan ko ito sa mga dadalhing pinamili nito. Dati pa, noong mga nakaraang taon, parang tradisyon na talaga na maraming dadalhin pauwi si Tita. Kailangan daw talaga nito ng taga-sundo at tagabuhat sa mga dalang pasalubong nito. Ako si Edmond. Si Tita Lucille ay 29 years old na, ngunit dalaga pa rin. Siya ang pinakabunsong kapatid sa pamilya ng aking nanay. Masasabing overachiever itong si Tita. Honor student sa college, matalino, masipag. Masasabing siya ang babaeng perpekto, halimbawa sa katagang edukadang maganda. Sobrang dami ng mga pasahero nang uuwi na sana kami kaya nahirapan kami makapwesto sa isang bus na pauwi. Idagdag mo pa ang napakarami naming dalang pinamili para panpasalubong sa kanyang mga inaanak at pamangkin ay talagang nahihirapan kaming makauwi. Yun ang dahilan kung bakit nakapagdesisyon kaming mag-check-in na lang sa isang motel para doon magpalipas ng gabi. Medyo naasiwa ako ng kaunti. Bilang isang 19 anyos na binata, ay ilang beses na rin akong nakapag-check-in sa ilang motel kasama ng aking dating nobya at kung minsan ay umaarkila pa ng mga babae. Agad ko namang isinantabi ang maling kaisipang yon. Dapat ay walang kasing konting mali siya sa isip ko. Tiyahin ko naman ang kasama ko at pumunta na nga kami ni Tita sa isang motel. Nang papasok na kami ay kapansin-pansin nakakaiba ang tingin ng mga tao sa amin. May ilang lalaki na kasabay namin na talaga namang napapatitig kay Tita. Naisip siguro nilang napakaswerte ko at napakaganda ng babaeng matitikman ko ngayong gabi. Muli ako nakaramdam ng pag-aasiwa. Kung pwede lang, sanang ipaliwanag ko sa kanila na mali ang kanilang iniisip. Na makakuha kami ng kwarto ay pumasok na kami para makapagpahinga. Saglit akong naidlip. Si Tita naman ay nag-shower. Hindi ko na siya pinansinang nakapikit na ako. Ilang sandali pa, napansin kong wala sa loob ng kwarto si Tita. Muli ako napaidlip at nang magising ako ay nakita ko si Tita na kumakain. Bumili pala siya ng pagkain kaya siya nawala. Sinabihan niya na ako na kumain na raw ako at pagkatapos ay pwede na raw akong matulog ulit. Habang kumakain ako ay abala naman si Tita sa kanyang cellphone. Ilang sandali pa ay narinig naming ingay mula sa kwartong kaharap ng kwarto namin. Boses na parang may ginagawang milagro. Nagkatitigan kami ni Tita. Ngumiti lang si Tita at nagkibit balikat. Alam namin pareho na normal ang ganong tunog sa isang motel. Karamihan kasi sa pumupunta dito ay nagsisiping lang naman talaga ang sadya. Gayunpaman, masyadong awkward sa akin ang sitwasyon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ni Tita. Ngunit talagang naiilang ako ng husto. Habang patuloy akong kumakain, ay patuloy naman ang pag-aalingaw-ngaw na mga boses sa kabilang kwarto. Pilit ko yung minabaliwala. Nang matapos na akong kumain, ay naligo rin ako. Nag-toothbrush at nagbihis para matulog na. Si Tita ay patuloy pa rin sa pagtitext. Ako naman ay walang magawa dahil lobat naman ang cellphone ko at hindi ko nadala ang charger. Ilang sandali pa ay nag-another round na ang customer sa kabilang kwarto. At muli pa'y nagkatitigan na naman kami ni Tita. At ang mas lalo pang nakakailang ay parang nakikisali na rin sa ingay ang isa pang kwarto na katabi namin. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata para makatulog. Nakakaasar kayo. Pasalamat kayo't tiyahin kong kasama ko. Pagka nagkataong shot ako to, ay talagang hindi ako padadaig. Sabi ko na lang sa aking sarili. Sa pagdaan ng ilang minuto pa, ay hindi pa rin tumitigil ang mga tunog na iyon. Ayoko mang aminin,
ay talagang nagiinit na rin ako. Nang tignan ko si tita ay parang na akong nasaniba ng masamang espiritu. Medyo matagal ako nasulyap sa naka-cotton short na si tita at nakasando ito ng pantaas at parang nakalimutan ko yata na kadugo ko ang babaeng katabi ko. Oh, ang sexy, ang kinis, sambit ng aking isip. Ngunit agad akong nakabalik sa tamang ulirat. Hindi naman ako napansin ni tita. Patuloy lamang siya sa kanyang cellphone. Ibinaling ko na lang ang aking pansin sa TV na nasa silid. Kinuha ko ang remote at pinaandar yon para maghanap ng magagandang palabas. Ngunit napanganga na lang ako nang makitang isang private movies pala ang pelikula na siyang palabas. Inilipat ko sa ibang channel ngunit ganun pa rin ang pinapakita. Napatingin ulit ako kay tita at nakitang nakangiti lang siya sa akin. Pinatay ko na lang ang TV ngunit pinandar ulit yun ni tita. Mas okay daw yun kaysa pakinggan na lang namin ang mga ingay sa magkabilang kwarto. Patuloy akong nanonood. Si tita naman ay patuloy lang sa pagte-text ngunit nakikinood naman paminsan-minsan. May mga pagkakataon din nanonood ako ng mga private movies habang nagpapasaya sa sarili. Parang gusto kong mangyari ngayon yun. Ngunit hindi ko yun magagawa habang nasa tabi ko si tita. Bagamat alam kong mailang pagkakataon dati na nanonood kami ng pelikulang pangmatanda. Pag ako'y napapasyal sa bahay ng lolo at lola ko, ay iba to ngayon. Sobrang pribado ang pelikulang pinapanood namin. Nakakailang din talaga. Nabigla na lang ako nang sinabi ni tita, "O, baka naman nagiinit ka na dyan ha?" Napatawa lang ako ng mahina. Ilang sandali pa ay tumahimik na rin ang paligid. Patuloy lang nung maandar ang TV ngunit hindi na ako ganong nanonood. Nang napansin ni tita na sa kisame na lang ako nakatitig, ay nakipagkwentuhan siya sa akin. Tinanong niya ako kung nagalaw ko na daw ba ang girlfriend ko at nadala ko na daw ba sa hotel. Sinagot ko naman ang tanong ni tita hanggang sa nagkwento na rin siya ng ilang karanasan niya. May mga tinatagong kulo din pala ang tita kong edukada. Taimtim akong nakinig, ngunit ang pagiging taimtim na yon ay nagbunga ng maitim, nakapusukan at kalaswaan sa kaibuturan ng aking kalooban. Gumagawa pala ng ganong klaseng gawain ang mukhang ganito. Ito ang sabi ko sa sarili habang nakatitig sa maganda at edukadang pagmumukha ni tita. Kung titignan mo ang kaanyuan niya, ay wala ka talagang mababanaag na anumang kahalayan at kabastusan. Parang nakakagulat talaga ang pag-amin sa akin ni Tita Lucille. Naunawaan ko pang paminsan-minsan ay nag-check-in sila sa hotel ng kanyang dating nobyo. Ngunit may inamin siya. Paminsan-minsan pang araw ay nakiki-one night stand din siya. Inamin niya rin na 3 buwan na raw siyang walang karelasyon, kaya medyo matagal na rin na hindi siya nakakatikim. Natawa ko sa thermitologist ni tita. Hindi ko inaakalang marunong siyang gumamit ng mga ganong salita. Nagkwento din siya ng ilang experience niya sa mga patagong pampublikong lugar. Naikwento niya rin na gusto daw sumubok ng ganoon ng isang dating nobyo niya. Ngunit hindi daw talaga niya kaya. Natatakot raw siyang mahuli at maiskandalo. Patuloy lang kami sa aming kwentuhan. Tinanong ko si tita kung anong nararamdaman niya habang pinapakinggan ang ingay ng mga babae at lalaki na nagliniig sa magkabilang kwarto. Inamin naman niya na nagiinit daw siya at kung may lalaki lang daw siyang kasama dito ay talagang magpapaangkin daw talaga siya. Ako tita, lalaki naman ako. Biro ng aking isip. Nabasa yata ni tita ang iniisip ko kaya nagsalita siya. Hindi pwede yan no? Pamangkin kaya kita? Nahiya ako sa sinabi niyang yon. Ilang sandali pa ay inutusan ako ni tita na patayin na ang TV at matulog na raw kami. Ilang minuto pa lang kaming
nakakapikit, ay may narinig na naman kami sa kabilang kwarto. Mas matindi pa yata kaysa sa narinig namin kanina. Narinig kong napabuntong hininga si tita at kahit nakatalikod sa pagkakahiga sa akin ay sinabihan ako. Tindi talaga ng mga nasa kabila, no? Masyadong mahihilig. Magpasaya ka na lang dyan ha, kung hindi mo kayang pigilan. Nabigla ako sa sinabing yon ni tita. Talaga tita? Okay lang sa'yo? Tugon ko. Siyempre no, sa mapuyat ka sa kapipigil dyan. Sagot naman ni tita sabay tawa. Magkahalong hiya at init ang nararamdaman ko na sabihin iyon ni tita. Pagkapasok ko pa lang dito sa hotel na to, ay umandar ng konti ang kahiligan ko dahil nga ang bahay na to ay bahay para sa mga pandaliang kaligayahan. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at ini-imagine ko kung ano kaya ang mangyayari o anong nangyayari sa kabilang kwarto. Ilang sandali pa, hindi ko na lang napansin na tumitindi na pala ang aking marahang pagpapasaya dahil napansin ako ni tita. Hoy Ed, baka kung ano nang ginagawa mo dyan ha? Huwag naman. Agad akong tumigil dahil sa pagkapahiya. Napansin ni tita na tumigil ako, kaya nagsalita siya ulit habang lumingon ng bahagya. O, huwag ka naman magtampo agad. Sige lang, ituloy mo na. Basta, huwag ka lang masyadong maingay ha. At huwag kang magkakalat dyan ha. Napakamaunawain talaga ni tita. Ipinagpatuloy ko nga ang pagpapasaya sa likuran pa ng tita ko. Ilang sandali pa, idinilit ko ang aking mga mata. Tinitigan ang makurbang katawan ni tita. Ang kanyang sky blue na cotton sleeveless at hapit na light brown short. Ilang minuto pa ay parang tumagos ang aking paningin sa mga damit na iyon. Hanggang sa nakita ko sa mata ng aking isip ang makinis na laman sa ilalim ng mga iyon. Napalunok ako ng laway na mapansin kong lalo yatang ako nakakaramdam ng sobrang init sa aking katawan. Pinagnanasaan ko ang aking sariling tita. Mali, ngunit nasasayahan ako. Tita? Tita? Di sinasadyang sambit ko. Ano? Sagot ni tita. Wala tita. Ano nga? Lumungon si tita at nakita kong nakatitig sa bandang ibaba ng kanyang hita. Hoy, ikaw ha. Pinagpapantasyan mo ko ano? Kinuha ni tita ang kumot at kinumutan ng sarili. Nadismaya ako ng husto. Kung kailang malapit ko nang marating ang kaluwalhatian. Tumigil ako sa aking ginagawa. Ngunit nag-resume naman ako matapos ng ilang minuto. Ngunit naging pangas ako ng kaunti. Bahagya kong hinaplos ang katawan ni tita. Hoy, ano ka ba? Saway ni tita sa akin. Sabay hampas ng kanyang palad sa aking kamay. Tumigil ako ngunit bumalik rin agad. Ilang sandali pa, pinalakad ko ang aking kamay sa kanyang hita. Hindi niya na ako pinigilan. Dinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Nagiinit na rin ba si tita sa aking ginagawa? Tanong ko sa aking isip. Saglit ko munang itinigil ang pagpapasaya sa aking sarili at ginamit ang dalawa kong kamay sa paghaplos sa napakagandang katawan ng aking tita. Nakatagilid pa rin siya sa pagkakahiga habang nakatalikod sa akin. Hindi ko alam kung talagang tulog ba siya o nagtutulog-tulugan lang. Wala na akong pakialam. Basta enjoy na enjoy lang talaga ako. Matapos ang ilang pangbiyahe ng aking kamay sa makinis niyang hita ay naging pangahas na to. Muli akong sinaway ni tita. Hoy, sobra na yan ha. Hayaan mo na ako tita para matanggal na ang init ng aking nararamdaman. Ay titigil din ako agad. Sagot ko naman, bahala ka na nga. Naiinis na wika na kunwari ni tita. Nanlaki ang mga mata ko sa sagot na yun ni tita. Bahala na raw ako. Dahil doon, dahan-dahan kong
Pinalakad ang aking kamay sa kanyang katawan. Halos himatayin ako sa saya na nararamdaman ko. Tuluyan ko nang pinagapang ang aking mga kamay sa napakaganda at napakakinis nitong katawan. Ed, ano ba yan? Narinig kong sabi ni tita sabay buntong hininga. Pagtutol na may halong parang nasisiyahan. Naiinitan na ba talaga si tita? Sabi ko sa aking sarili. Iniligay ko ang isang kamay ko sa kanyang laig. Inakbayan ko siya. At unti-unti ko siyang pinapasaya. Bahagya ko pang idinikit ang aking katawan sa kanya. Pareho ng malalim ang paghinga namin ni tita. Pakiramdam ko'y halos wala na kaming pinagkaiba sa mga magkaparehas sa kabilang kwarto kanina. Matapos ang halos kalahating oras na pagpapasaya, ay inalis ko na ang kumot na kumukubli sa katawan ni tita. Nagtaka siya at tinanong ako, ano na naman ba ang gagawin mo? Ha? Tita, hahalik lang po sana. Kung okay lang, pakiusap ko habang umaasang papayag siya. Sige, mahinang sagot naman ni tita. Ayos, halos lumundag ang kaluluwa ko dahil sa tuwa. Halos tumulo na ang laway ko na magumpisa kong halikan si tita. Nang mga oras na yon, ay wala na akong pakialam kung maubusan man ako ng laway o mapudpud ang labi ko. Dahil sa paghalik ko kay tita, pinakamasarap yata sa lahat ng natikman ko ay si tita. Ed, ano ba yan? Tanong ni tita. Hindi ko siya sinagot. Dahan-dahan kong itinaas ang aking paghalik sa kanyang katawan, pabalik sa kanyang mga labi, hanggang sa inilapit ko na ang aking muka sa kanyang muka. Umiwas siya at ang gilid ng kanyang laig ang aking nahalikan. Ano ba, Ed? Hindi na talaga tama ito. Muling babala ni tita. Tita, paisa lang naman oh. Matagal na rin kasi akong hindi nakaka-score sa mga babae. Please, tita. Tumalab naman ang pakiusap ko kay tita. Napapansin ko kasing pumapayag na siya. At ayun nga, inumpisahan ko nang pasayahin si tita na parang hindi ko siya katugo kung aking ituturing. Hinalikan ko siya ng husto. Narinig kong napamura pa si tita at nagpakawala ito ng buntong hininga na sobrang lalim. Ganyan nga tita, namnamin mo lang ang saya, wika ng aking isip. Sinubukan kong tanggalin ang sando ni tita, ngunit pinigilan niya ako. Pinakiusapan ko siya na kung maaari ko bang matikman yun, ngunit hindi raw pwede. Nakiusap na lang ako na kung pwede kong halikan. Pumayag naman siya. Pumangon si tita at tumalikod sa akin. Tinanggal niya ang sando at dumapa. Kitang-kita ko na ngayon ang napakagandang hugis ng katawan ni tita. Parang beauty queen talaga. Habang nakadapa siya sa kama, ay malalim pa rin ang paghinga ni tita. Habang minamasahe ko ang kanyang likod. Oh, ang kinis talaga ni tita. Nang akma kong aalisin ang kanyang short. Bumangon si tita para pigilan ako, ngunit nakiusap ako. Tita, alisin mo na yan. Gusto ko lang talaga makita ang tunay mong kaseksihan. Sa lahat kasi ng babaeng nakilala ko, ikaw ang pinaka-sexy sa kanila. Sabi ko sa kanya. Sus, nambola ka pa. Sagot naman ni tita. Akala ni tita ay binobola ko siya. Ngunit totoo naman talaga ang sinabi ko. At ayun nga, tinanggal ni tita ang kanyang short. Huwag mo lang huhubarin ang panloob ko ha. Iba na talaga. Di pwede yan, sabi ni tita. Okay tita, sagot ko naman. Pagkaalis niya ng bagay na yon, ay itinuloy ko kaagad-agad ang pagpapasaya sa kanya. Hoy, Ed, huwag yan. Bawal na talaga yan, saway ni tita. Nakiusap akong muli na gusto ko lang makita. O sige pero wag mong gagalawin ha. Okay, nagagalak na sambit ng aking isip.
At ayun nga, tinanggal ko na ang kauli-ulihang bagay na suot ni tita. Kitang-kita ko na ngayon ang kanyang katawan na walang kahit na anong kasuotan. Ang ganda talaga ng hugis ng katawan ni tita. Muli kong itinuloy ang pagpapasaya sa kanya at talagang ginalingan ko ang aking performance. Ed, ang sarap naman ng ginagawa mo, sabi ni tita habang napapamura pa. Nakahanda na akong angginin siya nang pigilan niya ako. Ed, ano ba? Itigil mo nga yan. Parang gusto mo na akong angkinin. Hindi ko pinansin ang sinabing yun ni tita. Patuloy lang ako sa aking ginagawa. Di na ako nakontento at talagang handang-handa ko na siyang angkinin. Pero pumalag si tita. Umiwas siya talaga at baka nga tuluyan nang maangkin ko siya. Ed, itigil mo nga yan. Bawal na talaga yan. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Payag ako. Nakakagalak talaga ang sinabi niyang yun. Ngunit, papayag pa kaya siya kung hihilingin ko na mas higit pa doon? Ang saya talaga sa pakiramdam habang magkadikit ang aming mga katawan at pinagsasawa ko ang aking mga labi sa paghalik sa buong katawan ni tita. Kahit nakapaharap pa si tita, ay nakatagilid pa rin ang kanyang balakang at kanyang pinoprotektahan ang kanyang kayamanan. Patuloy lang ako sa pagpapak, pagkagat ng marahan at paghalik. Pinaghusayan ko talaga ng husto. Tinitiyak na hinding-hindi pagsisisihan ni tita ang pagpapaubaya niya sa akin habang ako ay patuloy na humahalik sa kanyang labi. Ay di nagtagal ay nararamdaman ko na magkadikit ng tuluyan ang aming mga katawan. Nasayan siguro si tita ng husto kaya wala na siyang pakailam kung magkadikit man ang aming katawan. Saglit akong tumigil at sinulyapan si tita. Papasayahin ko na muli sana si tita nang pigilan niya ako. Mamaya na Ed, angkinin mo na ako. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni tita. Akala ko ba bawal yun? Tanong ko sa kanya. Wala nang bawal-bawal. Isipin na lang natin na nakipag one night stand tayo sa taong hindi natin kilala. Sagot naman ni tita. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa umpisa ay nais ko lang naman talagang makahalikan si tita. Ayos lang talaga sa akin kung hindi ko siya magawang totohaning maangkin. Sigurado ka ba talaga tita? Paniniyak kong tanong. Ang kulit mo naman eh. Huwag ka na nga madaming arte. Matapos sabihin niyo ni tita ay hinalikan ko siya sa labi. Naglaplapan kami na para bang magkasintahang matagal na hindi nagkita. Habang naglilingkisan ang aming mga braso at tuluyan ko na ngang inangkin si tita. Ed, lakasan mo ang ingay mo para makaganti tayo sa paligid. At yun nga ang ginawa ko. Si tita naman ay ganun din. Walang tigil sa pagsasalita ng kung ano-anong kabastusan para lalo pang pag-initin ako sa kanyang pag-angkin. Sige Ed, angkinin mo lang ako. Salbahay ka. Sige pa. Ang galing mo. Nag-i-enjoy ako sa ginagawa mong pag-angkin sa akin. Kandahiyaw na wika pa ng kanyang tita. Tanging buntong hininga lang ang ginanti ko na siyang dahilan kung bakit ako inutusan ni tita ng ganito. Ed, bastusin mo ako. I-dirty talk mo si tita para lalo tayong ganahan. Ang akala ko ay sa mga pribadong pelikula lang may ganong klase na mga babae. Mailang pelikula na kung saan ay nagsasalita ng kung ano-anong kabastusan ang isang babae habang inaangkin. Noon, inaakala kong showmanship lang ang ganoon para lalong mapaganda ang eksena. Hindi ako makapaniwalang ang tita ko ay ganun pala kapag nakikipagniig. Sinunod ko si tita. Minura ko siya. Pinagsalitaan ng mga pangungusap na may todo-todong kabastusan habang pinapasaya ko pang lalo ang aming ginagawa. Itinuring ko siyang parang isang bayarang babae. Lalo akong nagtaka dahil parang lalong ginanaan si tita
habang kinakalantari ko ang kanyang katawan. Ganyan nga Ed, ganyan nga ang gawin mo. Nasasayahan ako sa iyong ginagawa. Sagot ng tita na parang nakangiti at tumatawa pa. Aangkinin kita tita, hanggang gusto ko. Sagot ko naman sa kanya. Lupaypay kami nang tumigil sa aming makasalanang pagniniig. Matapos kami makaraos, ay hindi kami nagkibuan ng ilang minuto. Parang natulala kami sa katotohanang nagawa pa lang naming makipagtalik sa isa't isa. Ilang sandali pa, nag-usap kami at muling nag-init ang aming mga pakiramdam nang siyang nagtulak sa akin para isahan muli si tita. Gumanti siya sa akin, binigyan niya ako ng isang hindi makakalimutan na pagpapasaya. Kinaumagahan ay inangkin ko pang muli si tita sa banyo bago kami umuwi. Nang makarating na kami sa bahay, ay tinanong kami ng aming mga magulang at ibang kamag-anak kung kumusta ang biyahe namin. Kinuwento namin lahat, maliban syempre sa ginawa namin sa motel. Habang nagse-celebrate kami ng Pasko, ay panayang sulyapan namin ni tita sa isa't isa. Hindi doon natapos ang bawal na ugnayan namin ni tita. May mga panahong binibisita ko siya sa kanyang tinitirang apartment para makitulog doon. Nang sa ganon ay mapagsaluhan na naman naming muli ang bawal naming pag-iisa. Ngunit kalaunan ay tinigil ko na rin yun. Nagka-girlfriend din ako at siyang pinakasalan ko. Bago yun ay nagpakasal din si tita sa isang lalaking napili niyang pagsilbihan habang buhay.